Hello. Hello po, Papa Jack. Hi, good evening. I'm Lynn, 35 years old, You are from Lynn. BGC. You are 35 years old. Tama? Yes po. Yes po. Ang galing. Hello pala nasabi ko. Nasabi mo na lahat ng details mo. Lynn. Yan. Naka-loudspeaker ka ba, ma'am? Ayan, sorry. Ano lang po tayo? Handheld lang po. Okay po. Naka-loudspeaker ka o naka-headset? Naka-phone lang po. Handheld? Phone lang po. Naka-phone lang. Yung natural lang. Handheld nga. Hawak mo sa kamay mo. Handheld. Ilang taon ka na, ma'am? 35 years old po. 35. Taga BGC ka mo, di ba? Yes po. Tagig yan, di ba? Yes po. Diyan ka nakatira? Yes, for almost 12 years. Mayaman to si Lynn. But currently, andito ako ngayon sa province kasi may join ako ng ng duathlon. Duathlon? Yes po. Ngayon ko, Medyo inuubot sipon. ngayon ko lang narinig yan, ha? Ano yung duathlon, Lynn? Running and bike. So you're an active individual? Yes. Last Nice. year lang ako nag-start mag-marathon. Expensive lifestyle yan, eh. Ay, Di ba? yes. Yung yung pag nakakita kayo ng bagong running shoes na mabaliw kayo, gusto nyo bilhin, no? Ay, yes. Tama ba ako? Yes. Ganyan yung mga kaibigan ko, pag may bagong dumating na on na sapatos, may bagong Adidas, may bagong Nike, nababaliw sila. Kailangan nila mabili. Yung kahit na maghirap Yeah, sila. even watch. Yung mga Garmin, kahit maghirap sila, bibilhin nila yan. Wala nang pan-tuition yung anak, wala na silang makain sa bahay, wala nang pangrenta, walang tubig. May sapatos naman. Basta may pang-registration lang. Yan, linggo-linggo, di ba? Linggo-linggo, kayo lang nakikita sa mga ang tawag na sa mga marathon, no? 21K, Yes. yan, no? Uy, musta? Andito ka rin? Oo, di ba? Oo. Ang galing, oh. Anyways, healthy naman yan, di ba? Good Yes. naman yan. Good naman yan. Ginagawa ko lang siya, Papa Jack, pagka stress, ganyan. Sabagay. Pangtanggal lang ng pag broken hearted, tinatakbo ko 21 kilometer to 42 kilometer. Kahit na walang marathon, ganun. Yes, true. Mag-isa ka lang. Yes. Eh di ang tibay ng baga mo. Since nag-start lang ako ng siguro 25. Kasi 35 ka na, di ba? Yes. Hindi ko, so baka mag-start na rin ako kasi 26 na ako eh. Papa Jack, 31 years old pa lang ako. Napapakinggan na kita. Single pa ako noon. Ito wala rin plan yung bibig nito eh, no? Okay naman na. Ngayon may asawa na ako. Ay nako, ay talaga tumigil. Ipipilit niya talagang bata pa siya. Ako talaga. Yung asawa mo active din? Sa treadmill lang po siya. Sa treadmill. Ikaw, pag yan, nasa probinsya ka, Rough road. tatakbo ka, tawag nito, trail run ba yan? Sorry. Rough road. Trail run ba yan yung tatakbuhin mo ngayon? Yeah. Okay. Pag ganyan, hindi kasi nasamahan ng asawa mo. Hindi. Okay. Anong trabaho ni mister? Businessman. Businessman. Anong work mo? Business. Ba't parang patanong, hindi ka sure? Business? Sino nakakaalam? Kasi po siya, buy and sell. Like, pag trip ko lang,
Okay. Yung, Ano mga binibenta at binibili mo? like, for example, may gusto lang akong makita, for example, itong item neto, alam kong tutubo ako dito. Okay, Ganon. i-grab ko din, bibenta ko. Okay. Ganun lang. Kahit Para ano, mabilis lang kahit, yung market. cellphone, kotse, kahit ano. Ayan, ganun. Ah. Kaya parang wala siyang formal. Ano yung pinaka-item na pinakamalaki tinubo mo? Pero pinakamaliit yung puhunan mo. Diamond. Mahirap yun no? Parang mahirap di ba? Diamond. Parang Yes, mahirap. nabili ko lang siya ng, actually binibenta sa akin yun ng 15,000 only. Tapos, kasi yung guy na yun, nag-engage siya doon sa girlfriend niya. Tapos, ayaw ng girlfriend. Hindi alam ng girlfriend na may tatak yun ng, De Beers. ano yun? De Beers. Yung, yes. Kasi De Beers, di ba, isa sa mga pinakamalaking diamond company. Yes, hindi alam niya na ganun yung ring na maibibigay ng boyfriend niya. Tapos sabi niya, ibebenta ko na lang to. Tapos kasing size ko pa, sabi niya, talagang para bakas talaga sa'yo yan. So binili ko na lang. Tapos binenta ko siya, double price. May bumili naman. Okay. So from then, tuloy-tuloy na. Kotse, nakabili ka na. Yes. Anong pinakamahal na kotse na bili mo at binenta? Camry. Camry. Toyota Camry. Magkano nabili? Kasi dati, nung pandemic kasi ang maganda bumili ng mga item kasi puro palugi. Even house, binibenta nila ng palugi kasi kailangan nila ng money. So, dun ko tinitake advantage din. Naku, sa'yo nang galing yan, ha? Sorry. Advantage, ha? Okay, ha? Kasi sayang naman eh. Sabagay, So, ayun yun. Doon nag-start. Kasi lately nagtatry ako ulit. Kasi nagbayan sila ko nun eh. Pero kotse lang. Hanggang kotse lang kaya ko. Sorry. Baka binibenta mo yung kotse mo, bilhin ko na ngayon. Palugi. Total, ginagawa mo sa iba, gawin ko na rin din sa'yo, di ba? Tabla-tabla na to. Hindi. Well, I don't know. Tingnan mo, pag ginawa sa'yo, ayaw mo na. Grabe, game. Anyways, anong negosyo ni Mister? Beauty clinic. Doktor si Mister. Yes pa. Okay. Okay. Ilan na anak niyo? Isa lang po. Isa lang. Tapos, ito nga, Papa Chuck. I'm married almost 12 years. Okay. I have one kid. Tapos, nagloko yung husband ko. Oh. Kailan? Since maliit pa yung anak ko, baby pa lang, nalalaman ko nang may ganun. Tapos, nung nalaman ko yun, naulit-ulit yun, siguro after 3 years ulit. After 3 years, then naulit-ulit. Tapos, ako naman martyr, so pinagbibigyan ko na lang din. And then, wait lang ha. after po nun, iba yung martir ha sa tanga. Magkaiba yun ha. Ang martir, may pinaglalabang matino. Yun ang martir. Halimbawa, Gumburza, 3 martir ng Cavite. Yun, may pinaglaban sila. Martir sila. Pero pag pinapayagan mo lang lokohin ka ng mister mo, hindi martir ang tawag doon. Katangahan lang yun. Sige, tuloy niyo po.
Pero Papa Jack, may 9 years, hindi na Ma'am, kami nagpapatuloy. humina ka po, ma'am. Alam po, pero pa ba? Nag-loudspeaker ka ba? Dito. Nag-bluetooth ka ba? Ayan po, okay na? Anong ginawa mo? Okay na po. Anong ginawa mo, sabi ko, ma'am? Hello? Ano po yung ginawa mo? Bakit naging ganun? Ayan. Tapos po, 9 years na po kami hindi nagtatabi. Tapos 4 years wala nang ganon. 9 years na kayo hindi nagtatabi. Opo. 4 years na kayo 4 hindi, years na walang ganon. hindi nagtatalik. Yes po. Ah. At my age. So, bali, parang 31, 30, ganyan, wala na. Hanggang ngayon, wala na. So, sinabi ko na sa kanya na wala na akong nararamdaman sa'yo. Wala na akong love. Tsaka, nagsasama na lang tayo parang sa anak na lang natin. Hindi na tayo nag-date and at all. So, ito na yun. You told him that. Yes, yes. Okay. So ikaw na nagsabi na we are just here to be Harap-harapan. we're just here to be parents, parang ganun na lang. Yes. Sinabi ko yun sa kanya. Tapos, kaya kami naghiwalay ng house. Kaya hindi na kami masyado nagsasama. And then, Meron na ba siyang steady na kasamang iba? Wala. Parang yun na yung kontrata ko na hiwalay muna tayo ng bahay. Or hiwalay na muna tayo ng house. Kasi, nag-cheat ka naman. Gaano katagal na kayong hiwalay, ma'am? 1 year. 1 year na. Kasi sabi ko, pero naging honest ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na I'm dating with someone. May dinidate ka na rin? Opo, kasi gusto kong maging honest sa kanya. At least alam niya. Ayoko kasi yung palihim na makikipag-date or sa ibang lalaki na hindi niya alam. At least sa akin mismo mang pagaling. Okay. At least alam niya. Mhm. Kasi para alam din niya kung ano yung pagkukulang niya sa wife niya. Well, hindi yan ang purpose Para bang nun. matauhan siya. No. Hindi yan ang purpose nun. Pero, if you say So, sinabi ko sa kanya po. Okay. So, saan mo naman nakilala tong jowa mo ngayon? Nakilala ko itong guy Ma'am, na wait lang po. Napuputol ka. Nag-screen recording ka po ba? Hello? 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 What are you doing? Bakit nawawala yung signal mo? Ayan po, okay na po. I'm asking you, ma'am, what are you doing? Bakit po nawawala yung signal? Hello? Sorry, Papa Jack, hindi ko kasi marinig. Sabi ko, ma'am, ano yung ginagawa mo? Bakit nawawala yung signal? Hello? Ayan, Papa Jack, sorry po. Okay lang. No, I'm just asking you, ano yung ginawa mo? Bakit humihina yung signal? Ba't ka humihina yung... Hindi yung signal, yung audio mo. Ano pong ginagawa mo? Nilalagay ko po sa tenga ko kasi hindi ko po marinig. Naka-earbuds ka po ba o hindi naman? Wala. As in, phone lang. Nakahawak lang ako sa phone ko. Sige, ma'am. Ano lang po, maintain mo lang, okay? Kasi sayang yung kwentuhan eh. Naiistorbo ka. Okay. Sige, Okay tapos, okay. Yun na po. Ito namang guy na to, nakilala ko siya since I'm 21 years old. Before I met my husband. I met him, before my husband. And I know him already for almost 12 years na rin. Okay. And then, nalaman niyang kinasal na ako. Nagpakasal na rin to si Guy. So, he's waiting pala sa akin. And, ang nangyari is, alam niya na yung marriage life ko is hindi na ganun kaano. Paano niya alam? Sinabi ko na sa kanya.
Oh, Kasi nagkikwentuhan na kami. okay. At ganun din siya. Nagpakasal din siya after ng marriage ko. Mhm. So, nag-iintayan lang pala kami. So, ang nangyari po is, nakaka-date ko na po ito siya ngayon. Okay. Gano'ng katagal na kayo nitong jowa mo ngayon? 1 year. 1 year na. 1 year. Bakit di ka ba magpa-annul? Mag-file lang annulment doon sa asawa mo? Kaya afford niyo naman. Mayaman naman kayo. Ayaw niya po. Ayaw nino. Ng husband ko, ayaw niya. You don't have to agree. You just have to file it. Yeah. Tapos, ayaw niyang, kasi po, ayaw niya akong mapunta sa iba, kaya ayaw niyang maghiwalay kami. Pero napunta ka na sa iba. You are now dating another guy. Di ba sabi mo sa akin, sinabi mo sa husband mo na you are now dating another guy? Ano? Ha? Papa Jack, wait lang po, lalabas lang po ako. Ang hirap nito. Stressful. Ayan. Sabi mo sa Okay akin, po. sabi mo sa akin, ayaw ng mister mo punta ka sa iba. Pero di ba sabi mo sa akin, sinabi mo sa kanyang may jowa ka na? Opo. Oh. Sabi niya, pero parang yung magpakasal po ako sa iba, ayaw niya po. So pareho kayong kabit-kabit na lang. May kabit yung mister mo, may kabit ka, yung lalaki kabit ka niya, ganon. Yes. Parang gano'n na nga po. Okay. Whatever floats your boat. Alright. Tapos, Sabi nangyayari. Sorry. hello? Hello? Ano, Papa Jack? Can we now talk? Yes pa. Okay, tuloy niyo po yung kwento niyo, ma'am. Ito pong guy is may asawa rin siya, pero gusto rin niyang ma-annul din siya. Iniintay din niya kung ma-annul po. So, ngayon, dahil love ko naman siya, ano ba? Okay, love mo naman siya. Actually, lately lang po is na ang dami kong realization na tama ba itong ginagawa ko na mag-intay? Parang hindi ako masyadong kampante, komportable. Yang bang jowa mo, umuwi pa rin sa same house ng kanyang wife? Yes. Pero hiwalay sila ng room din. Same din lang sa akin. Kunikwento din niya yung nangyayari sa kanya, ng wife niya, ganun. Sure Na ka? hindi sila okay. Totoo yung kinikwento niya sa'yo? I guess, totoo naman kasi nakikita ko sa kanya is mula nung pinakasalan niya yung wife niya, tumanda siya. Hindi siya happy. No, that's not an indicator. Hindi siya happy sa wife niya kasi parang he looks very drained sa wife niya. No. Stop. That's not my point. My point is, umuwi siya sa isang bahay, silang mag-asawa, isang bahay pa rin inuwihan nila. Yes pa. Okay. Alam ba nung girl ang tungkol sa'yo? Yung wife, hindi. So you're a So full... parang pagka nalaman ng wife niya na meron siya, baka doon lang po. So ibig sabihin,
it's also likely that they're okay. Parang gano'n nga po. So you are now a full-time mistress potentially. Yes, yes. I admit. Okay. Kaya po ako nagkaroon ng realization na putulin. Oo, Actually, nakipag-break ka. Opo. Kasi Kailan? sabi ko sa kanya, parang hindi na ata tama to na mag-iintay ako ng ganito. Kung kailan siya tatawag, kailan kami magkikita, kailan pwede. Ayoko ng ganun. Kasi very, yung gusto ko pag ako lang. First time ko din kasi to ma-experience. So, ganito pala talaga yung feelings ng mga kabit. Ganito pala talaga. So, na-realize ko, ang hirap pala niya i-manage. Hirap pala ng mga pinagdadaanan ng mga kabit. So, na-realize ko na masakit pero kailangan bumitaw kasi not worth it. Kahit pa na Okay. Buti naman naisip mo 13 yan. years. Kasi po 13 years ko na po siyang gusto. Since 21 years old pa lang ako, gusto ko na siya. Yung tipo 21 years old pa lang ako, sabi ko, pag niligawan ako nito, sasagutin ko. Yung ganun po. So, inintay ko po yun. Okay. Walang nangyari. So, ngayong edad ko lang po, ako niya niligawan, na 35 na ako. So, binigyan ko ng chance kasi crush ko din before. Okay. Kaya, ito po, masakit. Kasi gusto ko siya eh. Gusto ko siya yung mapangasama ko that time. Tapos ngayon, meron siya, meron ako. Parang wrong timing. Sana, siguro kung napaaga yung ligaw niya sa akin, siguro may chance na naging kami talaga at the end. Pero, Go ahead. yes, last night, isang araw lang ata yun. Nagpaalam na ako sa kanya na tapusin na lang to kasi ayokong may nasasaktan at ayokong din makarma. Yun ayokong mangyari, yung makarma. Okay. Saka sabi ko rin po sa kanya, hintayin ko na lang po yung araw na kung talagang kami-kami na lang. Okay. Tapos, ito po Papa Jack, kasi namimilit po siya ngayon. Yun po yung Namimilit siya na? namimilit po siya na magkaayos kami, magkabalikan, Okay. na ayusin, niyaya niya ako mag-live-in. Yun po yung hanggang ngayon pinag-iisipan ko at iningi ko ng advice sa inyo. Okay. Ay. What's your question, ma'am? Yes po. Ano pong tanong mo? Yung tanong ko po ay kung tatanggapin ko pa ba siya o hindi. Of course not. Kahit po sabihin niyo na ipapaanal niya yung marriage po niya. Can I explain to you? Can I explain? Yes po. Okay. Let's start by saying that all of us, we all have, and we should always afford for ourselves the chance to start anew. Lahat tayo dapat alam natin na at some point in our lives, pag gusto nating mag-umpisa ulit dahil nagtapos ang isang
bahagi ng buhay natin. Kailangan hindi tayo mawalan ng pag-asa mag-umpisa ulit. And that's exactly what you're doing. Your marriage with your husband did not work. Tama? Yes po. It did not work. And right now, you are in a very complicated situation. Your husband cannot accept that you are no longer okay together. Tama? Yes po. You are no longer okay together. But he does not want to let you go. I mean, sa part mo, there's a lot of loose ends na kailangan mong ayusin. Sa end mo. I'm not saying that you and this guy, the new guy, must not have the chance para maging kayo kung gusto niyo maging kayo. Pero, di ba, Lynn, galing Yes ka po. sa magulo, bakit ka pupunta sa mas magulo? Di ba? Di ba kaya mo nga iniiwan yung buhay na meron ka sa mister mo kasi magulo? Bakit papunta ka sa mas magulo? Ha? I mean, by all means, kung if you have liked this guy for a long time now, crush mo tong lalaking ito, matagal na panahon na, may gusto rin siya sa'yo, di ba? Para kayong kanta ni Barry Manilow na somewhere down the road, di ba? We had the right love at the wrong time. True. You can always fix everything and be together. Yung part mo, nagigets ko pa eh. Kasi ikaw, ang ginawa mo, umalis ka sa pamamahay ng mister mo, nagrenta ka ng iba, hindi ideal yon. But you're doing something to get out of your situation. Tama? Yes. Matter of fact, sabi mo nga sa mister mo I'm dating somebody else na. Ayoko na talaga. Tama, mali? Tama. It's not that, well, let me say it again. Hindi mo makuha kung anong gusto mo ngayon, pero alam mo kung anong gusto mo. And that's good. You told your husband, ayoko na. Para sa anak na lang natin to. Only a matter of time you will get what you want. You know what you want? Only a matter of time you will get what you want. And that's good. That's amazing. Para dumating sa puntong sabihin mo sa mister mo, di ba na, ano sabi mo? May jowa na ako. I'm dating somebody else. Yes. Ibig sabihin, ikaw, after being hurt and feeling abandoned dun sa husband mo for many years, matapang ka na mag-umpisa ulit. Tama? Yes. Yes. Hindi man ideal. Hindi ka pa man annulled. Pero ito lalaking to, tinago ka niya eh. So pag sinasabi mo sa akin na hindi po sila okay, magkahiwalay sila ng kwarto, wala kang proof. Wala kang proof. The only proof that you have is what he tells you. Yes. Statement yon, hindi yung proof. Kanina nung sabi mo sa akin na kasi po hindi na sila okay, sabi ko, or could be not, sabi ko, di ba? Dahil po pwedeng hindi sila hiwalay. Yes. And when I told you, so you are a full-time mistress, sabi mo, yes po, alam mo na tinatago ka. Pero siguro, dahil ngayon ka lang nakaramdam kiligin ulit, dahil yung mister mo, kamo, wala namang ka-effort sa'yo para iparamdam na mahalaga ka, pinipikit mata mo, tama? True. Tanungin nga kita dito, Lynn. Galing ka sa isang relasyon na feeling mo hindi ka napahalagan, bakit papunta ka sa kabilang relasyon na alam mong ganun ulit ang trato sa'yo, magkaiba lang yung approach? Yun po ako kaya po ako natauhan po doon. Yung nagkaroon ako ng realization nung ilang araw po yun at nakipaghiwalay ako sa kanya.
Tapos gusto niya akong balikan. Kaya ito ngayon, yun yung isasagot ko sa kanya na final na we're done. Ganito, Lynn, I am not denying you yung love na meron ka for another guy. Kasi nagigets ko yun eh. Matagal mo ng crush. Matagal mo ng gusto. Nagigets ko yun. Nakakakilig Sobra. talaga yan, di ba? But if the guy feels the same way towards you, he'll do something about it. The fact that he is not doing the same thing as you are doing it, baka pinapasakay ka lang yan. Tsaka po, Papa Jack, sinabi ko po kasi sa kanya na kung talagang mahal mo ako talaga yung forever mo. Kaya mong gawa ng paraan yun. Kasi wala ka namang anak. How many years ka lang kasal? Wala kang anak. Tapos on and off kayo ng wife mo. Then, sabi ko sa kanya, kasi attorney ka naman, kaya mo naman i-ano yung marriage mo. Sabi niya sa akin, give me time. Kasi daw, may aayusin lang daw siyang, hindi daw kasi ganun kadali. Yung sa wife niya kasi, maghahati ito sila ng property. Yeah, that's the technicality of things. That's a technicality. I mean, naintindihan ko sa Pilipinas, mahirap magpaanal. I'm going through something similar. I get it. Ang point ko, hindi ba niya kayang gawin yung ginawa mo, nasabihin sa asawa niya? Kung talagang hiwalay na sila, na he's dating another girl? Kung talagang hiwalay sila, I'm not trying to, hindi ko kinokondone mga kaibigan. Hindi ko po kinakampihan. If it's wrong, it's wrong. I'm just saying, hindi ba't gagawin niya yon? Kasi that's the only kind of security that he can give you. Tama. Kahit lip service na lang eh. Kahit pabalat bunga na lang na sinabi niya sa, hindi niya, di ba? Pero what is he doing? Tinatago ka niya. Siyempre yung pinakaaya ko yung tinatago. Sabi ko, hindi ko deserve na itago. Well, deserve niyo parehas yan kasi parehas naman kayo sitwasyon. Di ba? I mean, Tsaka, I like the fact, Lynn, that yes po. even though you like this guy a lot, even though you like this guy a lot, pinili mo yung sarili mo this time. And that's a good thing. That's a good thing. That you're choosing yourself. Isa magandang Iniyakan bagay. ko ng malala. Ha? Iniyakan ko po siya ng malala bago ko nilet go. Mm. Kasi crush ko talaga siya eh. Since 21 pa lang ako, sabi ko, pag diligawan ako ito, sasagutin ko. Tapos 35 na ako, doon pala ako sinagot. Naging kami. Hindi ka niligawan, ginawa kang kabit? Niligawan naman ako. Well, para maging kabit. Siguro yes. I'm sorry if I'm being intense sa part na to because I wanna hurt your emotions so you know that there's something wrong. Science would say that feeling something painful makes us aware that there's something wrong. And that is true physically and emotionally. Well, I don't think you need anything from me tonight. Hindi ako naniniwala. I don't believe you need anything from me tonight. I think you know exactly what you're doing. So what's your question, ma'am? Yun na po, Papa Jack, yung question ko yung kanina na, kasi po kanina, tumawag siya, kukulit siya na magkabaling, ganito, ganyan. Ano na? Sabi ko sa kanya na hindi ko nagagawin. Kaya nagdadalawang isip ako kung babalikan ko pa siya o hindi. Kaya ako napatawag at humingi ng advice. So,
Okay. Ngayon alam ko na No, yung let me be realistic sa iyo. katotohanan. Maging realistic ako sa iyo, ha? Okay lang, Lynn? Yes po. I am not saying that your chapter with this guy is over and done. Hindi yun ang point ko. Hindi ko sinasabi na wag na kayong maging kayo forever. All I'm saying is that maybe, since meron naman siyang means and resources, maybe he can provide you with what you deserve. Because you deserve that. Nag-gets mo yung point ko, ma'am? Yes po. Right now, what he's offering you is something really unfair sa iyo. You are in the same page. What you're offering him is something really unfair din sa kanya. Ikaw din, asikasuhin mo rin yung annulment mo. Hindi po pwedeng... Siguro Papa Jack, hintayin ko na lang siguro yung husband ko kasi may edad na rin yun eh. Well, that's a very punitive thing to say. Yun lang po, Papa Jack. Well, I guess I like the clarity of your mind when you are the ones na nakipaghiwalay. It means you know your value. That's good. That's a good thing. Okay? Thank you, Papa Jack. I cannot, tawag nun. Yeah, I guess Makapagsalita kasi you're sick, no? sobrang ubo. Sige, ma'am. Oy, good luck po sa marathon mo, ha? Yes po. Duwaton pala, duwaton. Ingat po, ma'am. Thank you very much. Thank you po. Thank you.